Sa hitsura ng masayang karamihan, di mo akalaing may kakaiba silang koneksyon. Galing sila sa higit 100 bansa. Dandang kalahok sa Israel para sa March of the Nations. Ang aming mga ama at lolo ay Nazi at mamamatay tao na hindi humingi ng kapatawaran. Bilang mga inapo, anak, apo at apo sa tuhod, nararamdaman naming may pananagutan kami at layunin naming manindigan laban sa antisemitismo at galit sa mga Hudyo. Dito sa Jerusalem, nagtatagpo ang nakaraan at kasalukuyan sa iisang lugar. Magkakasama sa isang silid sa Israel ang mga nakaligtas sa Holocaust, dating bihag na Israeli at inapo ng Nazi criminals, hindi lang para harapin ang nakaraan. Ngunit maaring magsilbing tulay sa hinaharap. Ngayong linggo, umaabot sa buong Israel ang tulay na iyon. May mga martsa sa iba't ibang lusod, mula Ashkelon hanggang Haifa. Sa tingin ko, para lang makilala ang mga kaibigang Hudyo sa kanilang komunidad o habang gumibisita sa Israel. Alam ko na ito ay kasalanan ng aking mga lolo at lola sa tuhod. Pero ang responsibilidad ay kaya kong akuin. Habang tinatalakay ng bagong henerasyon ang responsibilidad, nagbibigay ng gabay ang mga nakaligtas sa Holocaust. Hindi ikaw ang gumawa nito. Ikaw ang apo sa tuhod ng taong pumatay sa aking ama. Pero hindi ikaw ang gumawa nito. At higit sa lahat, hindi mo nga alam ang tungkol dito dahil itinago nila ito bilang isang lihim. Nakaligtas si Irene Shahar sa Warsaw Ghetto noong bata pa siya. Ilang taon niyang hinamon ng sarili na magsalita habang lumalaganap ang anti-Semitismo at anti-Zionismo sa mundo. Nag-alinlangan pa nga ako noong una na tumapak sa lupa ng Alemanya. Pero ginawa ko pa rin. Ginawa ko yon dahil naniniwala ako na pagkatapos ng 80 taon, dapat ay magkaroon ng tulay sa pagitan namin, mga nakaligtas, at ng mga inapo ng mga Nazi. Ngayon, ibinabahagi niya ang pag-asa sa bagong henerasyon ng mga dating Israeli na bihag. Pinakamahalaga, gusto kong ipahayag ang aking pasasalamat at magpasalamat sa lahat ng narito. Para kina Guy Gilboa Dalol at sa ama niyang si Elon, mas naging emosyonal ang gabing ito. Noong nakaraang taon, habang bihag pa si Guy sa Gaza, napunta si Elon sa Alemanya at sumama sa parehong kilusan na ito, ang March of Life. Espesyal ang gabing ito, hindi lang para sa akin, kundi pati sa kanila dahil ipinagdasal si Guy sa bawat tahanan at simbahan nitong 2 taon. Ipinagdasal siya, nag-iwan sila ng bakanting upuan para sa kanya. Mahalaga ang suporta, lalo na kapag parang lalo nang nagiging pagalit ang mundo. Alam natin sa Israel, lahat ay nagdarasal para sa mga bihag na may balik. Pero aware din tayo sa nangyayaring antisemitismo at galit sa mundo. At kapag nakakita ka ng grupo na ganito na sila ay mga Kristiyano at mahal na mahal nila ang Israel at buong pusong sumusuporta sa Israel. Lubos akong naantig na kanilang panalangin at pananampalataya. Para sa March of the Nations, ito ay isang pagdiriwang ng kaligtasan, isang pagharap sa namanan nilang sakit at isang pagsubok na gawing aksyon ang alaala. Walang anumang bagay ang maihahambing sa Shoah, sa Holocaust. Ngunit bilang mga tao, maari nating ihambing ang mga nararamdaman. At alam ko ng eksakto ang pinagdaanan nila. Ako ay nagtago, ako ay nasa mga lagusan, may hangin akong malalanghap. Oo, pero ito ay 80 taon na ang nakalipas. At ako ay nakaligtas, sila rin ay nakaligtas. Ngayon, ang mga nabuhay sa pinakamadidilim na yugto ng kasaysayan ay humihiling sa susunod na henerasyon na may gawin sa kasaysayang iyon. Magkaisa tayo, pagsamahin natin ang ating mga kamay, puso at isipan. At maging bahagi tayo ng isang sambayanan kung saan susuportahan mo ang ating bansa, ang Estado ng Israel at ang Judaismo. Ang Never Again ay hindi lang salita. Para sa grupong ito ay dahilan para magmartsa. Sa Jerusalem, Nicole Zedek para sa I-24 News English.